Magandang araw mga pasyente. Kamusta na kayo? So maraming salamat sa mga nanood nung kay Carla Abellana. Nag-mentor siya at 38 years old. Maraming nag-like, maraming nag-subscribe, maraming nag-comment. At nakakatawa, no? At marami pala kayong mga kilalang mga napakaagang nag-menopause, no? So sa tingin ko, dumadami na talaga. Base nga sa inyo, no? Ang dami ng mga nag-early menopause tulad ni Carla, no? Yung iba walang sakit, talagang genetics lang talaga, maaga silang menopause, no? So maraming salamat, no? So ngayon pag-usapan natin si Angelica Panganiban, no? Ngayon kumakailan lang this week nag-vlog siya na nagpa-opera na siya doon sa kanyang hip. Kasi yung hip niya, meron siyang sakit na tinatawag na avascular necrosis, no? So, ano yung avascular necrosis, no? So, yung avascular necrosis, ito yung pagputol ng blood supply ng hip dito sa hip natin. So, nasisira yung blood supply. So, nasisira yung hip natin, no? Yung hip joint. Pwedeng sa hip joint, pwede rin dito, pwede sa maraming areas ng buto, no? So, ang avascular necrosis, no, or tinatawag na AVN, kadalasan na-associate siya sa paggamit ng steroids. Sa yung trauma, or natamaan yung hip mo, alcohol abuse, systemic lupus, yung meron si Chris Aquino, osteoporosis, mga gamot na ginagamit pang osteoporosis. Paminsan nagkakos sila dito, no, ng necrosis ng jaw. Pero napakabihira naman nun, no? So yan, no. Tapos ang most common talaga na site ng AVN or avascular necrosis ay yun nga, yung kay Angelica Panganiban sa kanyang hip. Pwede siya sa anywhere in the kahit saan part ng buto. Pwede rin sa jaw, pwede rin sa kamay, pero yung hip ang kadalasan. Kasi yun, napakasakit, no? Makita mo, pag pupunta siya sa pasyente, minsan iika-ika na, sabi niya masakit yung malapit sa may singit, sa may kanang bahagi, ano, dito. Tuturo natin, lalagyan natin dyan. Tining! So, nandun, no? Sa hip joint. Usually, masakit yan. Tapos, so, ang doktor magpaparequest ng x-ray. Minsan sa x-ray pala, malalaman na natin na may problema yung joint, no? Makita natin kung gano'n na siya kagrabe. Kasi kadalasan, lalo na pag lalaki, late na magpapakita yan, no? Pag talagang hirap na, ika-ika na. So makita niya, mga 30s pa lang siya, 40s, magpapacheck up na, no? Kasi pag x-ray, minsan advanced na yung stage ng avascular necrosis, no? Yeah. Ika-ika na sila pag tinatapak, no? So yan, minsan hahawakan, pipindutin mo yung hip joint, pindutin mo lang, masakit na, no? Lalong-lalo na pag pinadi-4 mo or yung reverse di-4, parang maganon, no? Talagang mapapa-aray siya. So pag ganyan, kadalasan, pag ganun na, sobrang sakit na, hindi mo na matupi, limited na yung motion ng hip niya, kadalasan nasa advanced stage na siya, no? So, sad to say, no? Pero pag ganun, pag in-x-ray natin, makita natin medyo malala na yung tama. Makita mo nga minsan talagang yung ulo ng hip natin, femoral head yung tawag doon, kiss-kiss na, no? Pud-pud na. So pag ganun,
Usually, ang gamot na lang talaga doon ay total hip replacement. No? Yan, yung kay Angelica Panganiban, nung I think 2 months, 3 months ago, nagpa-ano daw siya, di ba? Nagpa-opera din siya. Pero yung ginawa sa kanya noon, hindi siya hip replacement. No? Ang ginawa sa kanya, opera din, no? Opera din, pero tinatawag na decompression, no? Core decompression, no? Kaso, yun nga, nung ginawa nga yun, sabi ni Angelica, no? Pagtapak niya sa floor, masakit, napakasakit, no? So, talagang ganun na. Yung resulta talaga nun, hindi siya 100%, no? Malaki rin ang chance na hindi siya mag-work, no? So yun, siguro mga ilang linggo na hindi makalakad si Angelica ng tuwid. Talagang ika-ika na talaga, no? So nag-decide na siya na finally magpa hip replacement, total hip replacement. Kasi kung akong mahuhula, no, sa tingin ko medyo pudpud na. Medyo nasa advanced stage na rin yung vascular necrosis ni Angelica, no? So, ngayon, this week, last week or this week, basta this week, within this week, no, nagpa-opera na siya, nagpa-total hip replacement na siya. Yun ang pinakamagandang solusyon doon, lalo na pag nasa advanced stage, no. So, tama yung ginawa niya. Tapos, mabuti at dito niya lang ginawa, no, kasi sabi niya nga, balak niya sana sa Thailand, kaso pag sa Thailand, sa aeroplano, maraming daw pwedeng mangyari, no? So, pwede naman dito. Marami naman magagaling na orthopedic surgeon dito na magagaling sa hip replacement, no? Ang problema lang talaga dyan, lalo na ngayon tapos na yung COVID, no? Napakamahal, no? Sobrang mahal ng total hip replacement ngayon, no? After COVID, no? Talagang lahat nagtaas, pero yung lahat ng operasyon ngayon, talagang masashock kayo sa sobrang mahal. Okay. So, ngayon nag-total hip replacement na siya. Ayan, therapy na siya, paunti-unti. Pwede nang itapak, depende yan sa klase ng operasyon, no? So, yung nag-opera, siya yung magsasabi kung gaano kabigat ang pwede itapak. Tapos, unti-unti, pag pwede nang itapak ng mas mabigat, pwede na siyang hindi saklay at makakalakad na siya ng normal, no? Ang problema lang dito, napakabata pa ni Angelica, no? So wala pa siyang 40, no? So malaki chance na sa buong buhay niya baka magpa hip replacement siya uli, no? Kasi iba-iba yung bawat hip replacement hindi siya guaranteed for life, no? Talagang in 5 to 10 years kadalasan kinakailangan kung buhay ka pa. Kaya pag yung matatanda, yung mga senior, usually sila yung nag-hip replacement, Usually hindi na pinapalitan kasi nga matanda na, hindi na sila ganun ka-active. Pero kung ganyan ka bata, sa tingin ko magkakaroon pa siya ng hip replacement, another hip replacement in the future, no? In 5 to 10 years, depende talaga yan, no? Tapos bukod doon, sa tingin ko magkakapangatlong hip replacement pa siya kasi yung bata niya pa, no? Kung aabot siya ng 80 years old, no? Tapos very active siya, talagang kailangan, no? So napakamahal, no? So yung cost nito, itong sakit ng Angelica, wala naman talagang specific cost. Talagang swertihan lang talaga. Kadalasan both hips ang tinatamaan, no? So isipin mo, times 2 ang gagastusin nyo. So tama yung ginawa ni Angelica, no? Kasi napaka-active niya pa. So therapy lang siya siguro in 1 to 2 months makakalakad na siya ng normal. Mga basic movements lang, paglakad, pag-akit ng hagdan. Pero hindi na po pwede yung very active na magba-volleyball, basketball. So hindi na pwede yun pag once nag-hip replacement ka na. Kasi may yan pag nag-basketball ka, baka mamaya pag nag-wrong landing ka,
maano uli yung hip mo, panibagong opera, ma-displaced ulit, panibagong opera na naman yun, no? So yun lang, no? Maganda yung ginawa ni Angelica. So kayo, kung may mga nararamdaman kayo yan dito sa may singit, sa harap, pwede kayo magpatingin sa orthopedic surgeon, sa rehab, at doon i-x-ray nila para maaga-maagapan, no? Lalo na kung below 50 pa kayo, napakabata, no? Ngayon kung medyo nasa 50s na kayo, kaya late 40s, sumasakit yung hip nyo, mas malaki chance na ito ay magiging osteoarthritis, rheuma, part of aging yan. So sakit yan ng mga mabibigat. So mag-lose weight tayo. Yan, alam natin mahirap yung gawin, pero yun lang ang choice doon. So maraming salamat ulit, at maganda at nag-decide na si Angelica na magpa-total hip replacement, no? Sa tingin ko makakabalik na siya full acting without the pain. So thanks for watching. Please like and subscribe. Maraming salamat.